Kasalukuyang nangangahoy ang dalagang si Olivia nang makarinig siya ng iyak ng sanggol. Napalinga siya, pinakinggang mabuti ang pinanggagalingan ng uha. Naglakad-lakad siya hanggang sa lumakas sa pandinig niya ang pag-iyak ng sanggol at natunton niya ito sa likod ng malaking bato. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Hindi niya malaman kung ano ang magiging reaksyon sa pagkakita sa sanggol. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Nanginginig ang mga kamay na bubuhati niya sana. Ngunit nagulat siya nang biglang may magsalita di kalayuan sa sanggol. Isang babae na nakahandusay, sugatan at tila hirap na hirap. Tumingin ito sa kanya at sinabi sa pautal-utal na salita na kuhanin ang sanggol. Nakiusap ang babae na ingatan ang bata dahil nasa panganib ito. Kung maaari ay ilayo ito sa lugar na iyon. Tinanong ni Olivia kung bakit. Anong babae, hindi na niya kayang magpaliwanag, lumalakad ang oras. Hindi maaring abutan ng dilim doon ang bata. Muling nakiusap ang babae na isama na ang sanggol at ilayo sa panganib. Inalok din ng tulong ni Olivia ang babae dahil sa tingin niya ay nangangailangan din ito ng tulong. Pero sinabi ng babae na higit na kailangan ng anak niya ng tulong. Huwag na raw siyang intindihin. Tumingala si Olivia sa langit at nakita niyang nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Pinuhat na niya ang sanggol at nanghako sa babae na aalagaan at iingatan niya ang anak nito. Tumango ang babae at nagpasalamat. Nang makarating sa bahay ay nagulat ang mga magulang ni Olivia nang makita ang sanggol. Nagpaliwanag ang dalaga, pero kahit anong paliwanag niya ay hindi maiwasan ng dalawang matanda ang hindi mag-alala at matakot dahil hindi nila alam ang istorya sa likod ng pagbigay kay Olivia ng sanggol. Natatakot din si Olivia pero hindi naman niya magawang pabayaan ang bata. Sinabi rin niya sa mga magulang na nag-aalala rin siya sa nanay nito na naiwan sa kakahuyan. Nagdesisyon ang mag-asawa na puntahan nila ang sinasabing babae ni Olivia. Kasama si Olivia at ang sanggol, subalit pagdating nila sa kakahuyan ay wala na roon ang babae. Ang tanging nadatna na lang nila ay ang mga bakas ng dugo. Nagkatinginan ang mag-anak. Wala silang ideya kung saan na napunta ang babae kaya nagmamadali na rin silang bumalik sa bahay. Inilihim ni Olivia sa mga magulang ang sinabi ng babae tungkol sa nakaambang panganib sa sanggol at ang pakiusap nito na ilayo ang bata sa lugar. Wala naman kasi siyang alam na ibang mapupuntahan at hindi ganoon kadali na umalis sa lugar na yon na kinalakihan niya. Kaya naman sa paglipas ng bawat araw ay hindi niya maiwasan na hindi mangamba para sa kaligtasan ng sanggol. Araw at gabi siyang nakikiramdam sa paligid dahil wala naman siyang napansin na kakaiba kaya inisip na lang niya na baka sinabi lang iyon ng babae para hindi niya matanggihan ang sanggol. Baka may mabigat na problema lang ito kaya ipinasa sa kanya ang pag-aaruga rito. Hiniling ni Olivia sa Diyos na sana nga ganun lang, na sana ay walang totoong panganib na nakaamba sa bata. Iniisip din niya kung ano na ang nangyari sa babae. Ang sanggol ay pinangalanan ni Olivia na Oliver. Isinunod niya sa pangalan niya dahil hindi naman nasabi ng babae kung ano ang pangalan nito at hindi rin niya nalaman ang pangalan ng babae. May mga pagkakataon na nakakarinig siya ng pagkalusko sa labas ng bahay, ngunit paglalabas siya ay wala naman siyang nakikita. Hanggat maaari nga ay ayaw niyang ilabas ang bata pero hindi naman maiwasan. Magtataka ang mga magulang niya. Kaya pag inilalabas niya ito para paarawan o ipasyal ay hindi siya mapakali. Lagi siyang alisto. Isang beses ay may isang lalaki ang nahuli ni Olivia na nakatingin ng makahulugan sa bata kaya agad silang umalis sa parke. Ang mga ganoong pangyayari ay ilang beses na ulit kaya ang takot sa dibdib ni Olivia ay hindi nawala habang lumalaki ang bata. Isang araw na lang ay 7 taon na ang bata. Masayang masaya si Olivia at mga magulang niya na nakaabot sa ganoong edad ang bata sa pangangalaga nila. Pinagpapasalamat ng dalaga na wala silang kinaharap na panganib tulad ng kinatatakutan niya. Ngunit ng gabing iyon, hindi niya inaasahan na iyon na pala ang taktang araw ng pagdating ng panganib na matagal nang nakaamba sa bata.
Kinilabutan ang mga magkakapitbahay nang marinig ang makapanindig balahibong alulungan ng mga aso. Ngayon lang sila nakarinig ng ganitong klaseng pag-alulong na tila ba may hindi magandang dahilan. Si Olivia ay nahintatakutan din. Nakahiga na sila noon ni Oliver. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil natakot din ito. Kasunod niyon ay ang paglapag ng mga mabibigat na yabag sa bubungan at paligid ng bakuran nila. Napabalikwas ng bangon si Olivia habang si Oliver ay mahimbing nang natutulog. Nang tumayo ang dalaga para alamin kung ano yung mga narinig niya, ay naalimpungatan din ang bata at sumunod kay Olivia na ang tawag niya ay mama. Paglabas ni Olivia sa sala ay nangilabot siya nang makita niyang nakabukas ang pintuan at ang mga magulang ay magkatabing nakahandusay sa loob ng kanilang bakuran. Parehong wala ng buhay. May mga palatandaan na ito ay inatake ng aswang. Umiiyak na nilapitan at niyakap niya ang mga ito. Natikilan siya nang mapagtantong napapaligiran na sila ng mga nakakatakot na nilalang na iyon. Hinawakan niya na mahigpit si Oliver. Hinila niya ito papasok ng bahay, isinara niya ang pinto at patakbong nagtungo sa kusina. Kinuha ang garapon ng asin. Hindi niya makita ang itak ng kanyang ama, kaya wala silang ibang maipanlalaban sa mga aswang kundi ang asin. Kinausap niyang mabuti ang batang itinuring na anak at binilinan na huwag itong bibitiw sa kanya. Sinabihan din niya ito na huwag matakot, maging matapang at magdasalang sa Diyos. Tumango ang bata. Maya-maya pa ay pabalandrang bumukas ang pinto ng bahay at bumungad ang isang malaking lalaking aswang. Takot na takot ang mag-ina. Ang lalaking aswang ay si Taro. Anito, bukas sa 7th taon ng bata na tinawag nitong Hasam ay magiging ganap ang pagiging aswang nito. Kaya dapat lang nabawiin na nila ito sa kanya. Nanlalaki ang mata at ulo ni Olivia. Hindi makapaniwala sa sinabi ng lalaking aswang. Humakbang ito palapit sa kanila kaya napaatras sila. Anito, matagal na nilang sinusubaybayan ang bata mula pa man ang kuhanin ito ng dalaga sa tunay nitong ina na si Menang. Natatawang sinabi ng aswang. Akala raw ni Menang ay magagawa nitong iligtas ang bata nang ipagkatiwala ito sa kauri nitong tao. Isang tao na walang lakas na maipantatapat sa mga gaya nilang aswang. Naiiling na idinugtong nito. Nagkamali siya ng umibig sa isang mahinang nilalang na gaya ng tao. Pero ang pagkakamaling iyon ay nagbunga ng isang sanggol. Ang tinutukoy niya ay si Hasam na siyang magiging tagapagmana ng katungkulan niya sa lahi ng mga aswang. Galit na tumitig ang aswang kay Olivia at sinabing hindi nito habang buhay na mapoprotektahan si Hasam. Sa 7th taon nito, kusang lalabas ang pangil ng mga bata at mauuhaw ito sa dugo, kaya mabuti pa na isoli na ni Olivia ng maayos si Hasam upang hindi ito matulad sa mga magulang niya. Sabay turo sa mga magulang ng dalaga na inalisan nila ng buhay sa labas. Nanginginig sa pinagsamang takot at galit si Olivia. Humigpit ang hawak niya kay Oliver. Tumingin ang lalaking aswang sa bata at inaya itong sumama na sa kanya, sa tunay niyang mundo, sa mundo ng mga aswang. Hindi sumagot ang bata. Dumakot ng asin si Olivia at inihagi sa mukha ng lalaki. Napasigaw sa sakit si Taro at napaatras. Galit na inutusan niya ang mga aliping aswang na kuhanin ang kanyang anak. Ngunit bago pa man makalapit ang mga aswang ay biglang bumagsak mula sa bubungan ang babaeng aswang. Nagulat silang lahat, lalo na si Olivia. Dahil ang buong akala niya ay namatay na ang babae na siyang tunay na ina ni Oliver. Nagulat din si Taro kung paano naging aswang ang babae tulad nila. Ang babae ay si Menang. Sinabi ng babae na matapos niyang ipagkatiwala ang sanggol kay Olivia ay natagpuan siya ng kaibigang aswang ni Taro sa kakahuyan. Pinakiusapan niya ito, nakagatin siya upang maging tulad nila. Ang aswang na iyon na tinawag niyang Nandro ay may lihim na gusto sa kanya, kaya ginawa nito ang kahilingan niya at itinago siya sa mga kalahi nitong aswang. Ipinagtapat niya na sinubaybayan niya ang paglaki ng anak sa piling ni Olivia at ang mga panganib na nakaabang dito ay lihim niyang pinatutumba sa tulong na rin ni Nandro na pinakisamahan niya bilang pagtanaw ng utang na loob.
Tiniyak ni Menang na naging aswang man siya tulad nila ay hindi niya hahayaan na mapunta sa lahi ng mga aswang ang kaisa-isa niyang anak na si Hasam para maging pinuno nila. Mabubuhay si Hasam bilang isang normal na tao. Dahil sa sinabi ni Menang ay wala na mapagpipilian si Taro kundi kalabanin ang dating minahal na napunta pala sa traitor niyang kaibigan para sa kustodiya ng kanyang anak na aswang. Isinigaw ni Taro na ang anak ng aswang ay mananatiling anak ng aswang na gaganap sa kanyang tungkulin sa ayaw nito at sa gusto. Naglaban ang mag-asawa. Sa gitna nito ay inutusan ni Menang si Olivia na tumakas na at magpakalayo-layo. Sige naman sa pagsaboy ng asin si Olivia sa mga aswang na humaharang sa kanila sa paglabas sa bahay. Tumating si Nandro at tinulungan ang dalawa na makatakas. Hinarap nito ang ibang aswang. Nilingon ni Olivia si Menang. Nakaramdam siya ng awa rito dahil nakita niyang nadedehado ito sa laban. Ngunit sinabi ni Menang na huwag na siyang lingunin ng mga ito. Kailangan mailayo ni Olivia ang bata roon dahil sa oras na sumapit ang umaga na hindi na isasagawa ang ritual sa bata bilang bagong pinuno ng mga aswang ay hindi na ito magaganap. Kaya nagmamadaling tumakbo sina Olivia at Oliver palayo habang sina Menang at Nandro ay patuloy na nilalabanan ang mga aswang na pilit humahabol sa mag-ina. Sa huling paglingon ni Olivia, ang dalawa ay nagapi na ng mga kalaban. Dahil doon ay lalong nilakasan ni Olivia ang loob na mailayo ang bata sa panganib. Ang pagtilaok ng manok ang nagsalba sa kanila dahil ang mga aswang ay hindi na nagawang makasunod pa sa takot na makita sila ng mga tao. Dinala ni Olivia sa Maynila si Oliver. Doon ay hinarap nila ang bagong buhay. Mabigat man sa loob ang nangyari sa kanyang mga magulang at sa tunay na ina ni Oliver ay mananatili siyang matatag para sa batang ipinagkatiwala sa kanya. Nabuhay naman ng maayos ang bata hanggang sa paglaki nito. Ngunit bago sumapit ang ika-21 nitong kaarawan ay namatay si Olivia sa sakit. Naiwang mag-isa si Oliver. Sa pagtuntong ng 12:00, lingid sa binata, ang mga kalahing aswang ay napapalibutan na siya. Hindi niya inaasahan na sa ika-21 taon niya ay muling mabubuhay sa kanya ang dugo ng aswang. Unti-unti ay nagbago ang kanyang anyo. Napasigaw siya ng ubod lakas kasabay ng nakabibinging alulungan ng mga aso. Sa kabila nito ay malinaw pa rin ang isip niya. Ang pagsasakripisyo ng kanyang tunay na ina, ni Nandro at ng mga magulang ng kanyang mama Olivia ay mababaliwala kung matutupad din naman pala ang propesiya sa kanya na maging pinuno ng mga aswang. Hindi siya papayag, kaya't kinuha niya ang patalim sa kusina. Siya na mismo ang nagwakas sa kanyang buhay. Matapos itarak ang patalim sa kanyang dibdib, ay binudburan pa niya ng asin ang sarili nang sa gayon ay masiguro niyang hindi na siya magagawang buhayin ng mga aswang. Dahil sa ginawa ni Oliver ay nabigo pa rin ang mga aswang na makuha siya. Ang kanyang ama ay walang nagawa kundi ang sumigaw na lang ng ubod lakas na pumailan lang sa madilim na kalawakan. Lahat ng aswang sa bawat panig ng mundo ay narinig ito at lahat sila ay napayuko na lang sa kanilang kabiguan. To God be all the glory.